Hello, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, shoutout muna tayo. Shoutout, shoutout, shoutout. Shoutout Sir Achilles Sabino from Toronto, Ontario, Canada. Ma'am Eva Santos, hello. Ma'am Linta Mori, hello. Shoutout daw sa kanyang Papa Alex V. Happy birthday. Love you. Shoutout daw ni Ma'am Linta Mori. Sabing gano'n ni Sir, ito si Drummer Tales, no? Shout out. Naka-experience na mi na legit na iyak ng multo nung nag-work pa mi sa ospital sa may Blumentritt. Naalala mi tanghaling tapat yon nang narinig ko nung iyak. Nag-iiyakan parang ang dami nila na may iniiyakan na taong kamamatay pa lang. Kakaiba sa aking pandinig. Ang kanilang iyak parang malamig sa pandinig ko. Shout out. Shout out, sir. Hello, Ma'am Tina De La Rosa. Kamusta na po kayo? Ma'am Angelica Canino. Shout out, boss. Ang sakit sa bulsa ng collecting marble. Hindi na ako nagko-collect ngayon. Hindi na maganda yung MCU ngayon eh. Hello, Sir Patrick Pelin. Hello. Hindi, nandito si Vegeta dito sa kabila. Dito ko lang nilagay yung iba. Pero aakyat na ako sa taas eh. Lahat yan iaakyat ko sa taas lahat. Hello, Ben. Shout out. Pa-shoutout po sa aking mahal na asawa. Ano name ng asawa mo, sir? Para na shoutout sa asawa ni Sir Domingo Arador. From Siargao Island. Sana nilagay mo yung name ng asawa nyo. Sir Joban Gamiao, hello. Ma'am Lourdes Ambrosio, hello. Ma'am or Sir, Marilan Vlogs Official TV. Shout out po from Los Angeles, California here. Sana next na vacation ko magkamustahan naman tayo dyan sa Pinas. Sige po, ma'am or sir. Sir Bunga, I am here. Basta dito lang ako sa side mo kahit ano pa paliwanag nila. Dun ako sa totoo, hindi sa fake video. Sana nag-analyze din sila ng sarili nila kung totoo ba ang video ng mga ghost hunter. Pero wala talagang totoo sa mga video nila. Kung video lang ang pag-uusapan. Yung sana isi-separate sana yung video dun sa totoong multo or kababalaghan. Kasi wala naman nakakaalam kung Actually, kung wala nakakaalam, wala pa napoprove na totoo na may kababalaghan. Kapag sinabi ko hindi totoo ang multo, paano kung totoo pala? Paano kung sinabi kong totoo ang multo, paano kung hindi pala totoo? I mean, wala pang proof eh. Hindi pa verified kung kahit anong paranormal claims, di ba? Palaging may skeptic na sumisingit. Pero 100% sure, madaling malaman kung ang video ay fake o hindi. 'Di ba? Yung video nila tinutukoy ko kasi may mga fake video na magaling ang pagkakagawa eh. Yung sa kanila pambobo eh. Sir Achilles Sabino from Toronto, Ontario, Canada. Chocadol. Shout out Chocadol. Chacadol o Chocadol? Pa-shoutout daw sa anak Miguel Israel Parado. Hello, Miguel Israel Parado. Shoutout. Sabi ni Sir Chris, shout out next video daw kay Ate Yen at pamangkin ko si Kisi. Thanks mo marami. Hello, Sir Chris. Yon kay Ate Yen. Ate Yen, hello, kamusta ka na dyan? At sa kay Kisi daw. Kisi. Ganda ng pangalan na Kisi. I always watch your vlog pero nagtataka ako bakit ang mga Pinoy mahilig sa shoutout. Yung shoutout kasi parang alam mo yung feeling mo belong ka. Katulad ni
ni Ate Bernadette sa sa United Kingdom, kila Madjan tsaka Najma na nanonood sa akin. Hindi kasi pag na-shoutout ka kasi alam mo yon yung parang bilong ka dun sa conversation. Parang nagkikwentuhan lang tayo, di ba? Sa ibang Oo nga, no? Wala bang shoutout sa ibang bansa? Humpy Dumpy, hello. PCC Ptex. Ano mo masasabi dito sa video ng BFF mo? Nasagot ko na yan. Ito, sige nga, panoorin nga natin. Yung kay Master Gala yata to no? 9:14. Siguro ano to eh. Yeah, panoorin natin. 9:14. Tingnan natin. 8.5 gano'n? 8.5. Hindi ko naalala. Ayan. Tapos may mga... Ayan na! Ilang vlogger nang nakapag-house tour sa'yo? Ikaw pa lang. Ako pa. Pangalawa. Ano ka? Pangalawa. Ano kasi ikaw, bungo, walang laman ng utak. Bungo, di ba? Pag bungo lang, Ano bungo? hindi, meron kasing tumataligsa sa akin pangalan bungo daw. Ngayon, parang ang alam ko, pag bungo, bungo lang, walang utak. Walang laman. Bungo yan eh. Ay, siya nagsabi yan. Depis lang. Mahal natin yung mga taong hindi tayo minamahal. Di ba? Ako din naman mahal din naman kita. Grabe ka naman magsalita sa akin. Mahal din naman kita. Ang sabi niya dito, yung pagbungo daw, wala daw utak. Wrong. May purpose ang bungo eh. Ano ba ang purpose ng bungo? Papatulan ko lang ng konti ha. Skull. Purpose. Diba? Purpose. Diba? Ang primary purpose or function ng skull is to protect the brain. Skull sa Tagalog is bungo. Kaya yan ang napili ko name ng channel ko before. Bukod na dahil may maskara ako na bungo before, kasi maganda ang purpose kasi ng skull eh. Pinoprotektahan kasi yung utak. 'Di ba? At least dun man lang magkaroon. Yan ang kadalasan na hindi naiintindihan na hindi mo pag bungo walang utak. No, pag may bungo ibig sabihin may utak 'yon kasi may pinoprotektahan 'yun eh. Parang ganito, no? Pag ikaw ay merong bala, 'di ba? Ibig sabihin may baril ka. Huwag niyo akong pipilosopin, bakit yung mga tanim bala, may bala sa... Hindi, pag yung on purpose na meron ka talagang bala, kung nag-acquire ka ng bala, meaning may baril ka. Parang ganyan, no? Ibig sabihin, kung may bungo ka, meaning may utak ka na pinoprotektahan. 'Di ba? Ano pa ba ibang logic na Kaya ka bumibili ng gasolina, ibig sabihin, may may sasakyan ka. 'Di ba? Or kaya may tangke yung sasakyan, ibig sabihin may gasolina kang ilalagay. Hindi naman porket may tangke ka, tangke, walang gasolina yan, tangke yan eh. Anyway, pagpatuloy natin yung shoutout mga kababayan ko. So, Sir Neil Lester, hello, shoutout. Question, ano masasabi bakit lahat ng supernatural man o paranormal is confirmation bias? Lahat ng mga videos, pansin ko lang. Tama na may observation mo. Lagi ko kasi sinasabing confirmation bias. Kasi yun pag paranormal kasi, hindi talaga nawawala yung bias mo. Parang sa paranormal, no? Bakit may nadisgrasya dito? Kasi may white lady dyan. 'Di ba? Sino nagsabi na may white lady dyan? Saan mo nakuha yon? Assumption mo lang yun eh. 'Di ba? Confirmation bias yon. Or halimbawa, bakit kami numulto? Kasi may mensahe na gustong ipahatid sa akin na mahal ako nung Saan mo nakuha yung dahilan na yon? Confirmation bias yon. 'Di ba? Naghahanap ka ng dahilan sa isang bagay. 'Di ba? Yung nararamdaman ko kasi para akong tinuturo sa isang lugar. Saan mo napulot 'yon? Pakiramdam mo lang 'yon. Confirmation bias 'yon. Kaya kadalasan nasasabihan confirmation bias kasi naghahanap kasi tayo ng dahilan sa isang bagay na hindi natin malaman eh. For example, ganito, no? Kailangan hinahanap mo kasi yung dahilan eh. Kailangan magkaroon ng dahilan.
Yun kasi yun eh. For example nga, no, yung kinoment ko sa inyo dito, hinulaan ka ni Jay Costura. Sasabihin sa'yo ni Jay Costura, ano, ngayong araw na to nakikita ko sa baraha, suswertehin ka. Sabi ni Jay Costura. Kahit na paglabas mo sa opisina ni Jay Costura ay nasagasaan ka, nanakawan ka, hindi mo pa rin iisipin na malas ka kasi inaabangan mo yung sinabi ni Jay Costura na ano eh, na suswertehin ka ngayong araw eh. Kahit samot-saring kamalasan ang maranasan mo, hindi mo may isip na malas yon kasi may hinihintay ka na swerte eh. Eh biglang sa kabila na nangyari sa buong maghapon, pagdating mo ng bahay nyo, biglang nakita mo yung kapitbahay nyo na may daladalang ulam sa'yo. Uy, swerte. Ito na siguro yung yung sinasabi ni Jay Costura na na swerte na makukuha ko ngayong araw. 'Di ba? Sa dinami-dami ng kamalasan na naranasan mo nung araw na 'yon, na-ignore mo lahat 'yon. Doon ka lang nag-focus doon. Confirmation bias 'yon. 'Di ba? Lahat tayo meron 'yan. At mahirap talaga iwasan 'yan kahit ako nararanasan ko 'yan. Yung confirmation bias na 'yan. Normal sa ating mga tao na magkaroon 'yan. Lalo na sa mga bagay na walang eksplanasyon. 'Di ba? Normal 'yan, parang na natin 'yan eh. Ano ba masasabi, parang kaugalian? Hindi naman kaugalian. May tamang term eh, hindi ko lang masabi. Yun siguro normal na sa atin. 'Di ba? Parang halimbawa, pag may narinig ka nakakatawa, normal na sa atin ang tumawa. 'Di ba? Pero may level pa rin yun eh. Maaring yung nakakatawa sa akin ay hindi nakakatawa sa iba. Pero pag may narinig ka na para sa'yo ay nakakatawa, tatawa ka. Same lang as yan ang confirmation bias. 'Di ba? Yun. Sir Elmerando Villanueva, shoutout po. So proceed tayo doon sa main content natin, no? Ang main content natin ay saan ba 'yan? Ito 2012 ito pinablish. 'Di ba? December 9 yung end of the world. Ito ay sa KMJS. Medyo lumaluma pa yung KMJS nito Pero tingnan natin. 12/21/12, December 21, 2012, ang nakatakdang araw ng end of the world ayon sa Mayan calendar. Ayan Bago kayo matakot at Speaking of igalang ang paniniwala. 'Di ba? Speaking of igalang ang paniniwala. Ba itong mga senaryo na ganito na mag-end of the world na yung 2012. May mga naniniwala na ganun. Hindi ka ba magsasalita niyan? Anyway, tapusin muna natin, no? Kasi may mga incident lalo na sa ibang bansa, 'di ba? Maraming naniwala diyan na nagbenta na ng ari-arian nila. Dahil naniniwala sila na na mag-end of the world noong 2012 eh. 'Di ba? Ito yung topic din do sa panahon na re-upload po 'yun basta Bungo TV Classics kasi. Re-upload po 'yon ng mga lumang video. Ni-re-upload ko kagabi yung regarding do sa sinasabi ni Donsky na igalang ang paniniwala. 'Di ba? Nung time na nagkaroon ng discussion na ganyan, na tinanong ako, masama bang igalang lahat ng paniniwala? Masama. Hindi lahat ng paniniwala ay kailangan igalang mo. 'Di ba? May mga paniniwala naman na harmless eh. Na pwede mo igalang. Halimbawa, sa isang religion, naniniwala sila na bawal kumain ng dinuguan. Hindi naman nakaka-apekto sa iba yun eh. Sila lang naman yun eh. Kung trip nila na hindi maniwala sa dinuguan, go ahead. Wala namang problema yun. Di trip nyo yan. Diba? Igalang natin. Pero kung ang paniniwala ay nakaka-apekto na sa ibang tao, yung paniniwala mo na wala na sa katwiran, for example, no, naniniwala ka na
kapag nakainom ka ng dugo ng bata ay magkakaroon ka ng kapangyarihan. Something like that, ano? May mga ganun eh. 'Di ba? For example, sa building, no, naniniwala sila na titibay ang building pagka nagpadugo ng bata. 'Di ba? Kayo ba igagalang nyo ba 'yon? 'Di ba? May mga paniniwala kasi na total bullshit eh. Yung mga naniniwala dun sa alam na natin budol, igagalang nyo yon. Yung mga iniistapa, naniniwala kayo iniistapa yung... Kayo naman, di ba? Yung paniniwala, advocate naman ako na igalang naman yan. Pero yung mga paniniwala na talagang dapat igalang, hindi lahat. Pag yan ay nakakaapekto na sa pamumuhay ng ibang tao, di ba? Hindi na ano yun. Paano kung naniniwala ako na magnanakaw ka? Hindi mo, igagalang mo ba yon? Ikaw naman, lahat daw ng paniniwala, igalang. Pagpanik, alamin muna kung dapat ba itong paniwalaan at paghandaan. Ang Mayan Calendar ang isa sa mga pinaka-ancient na kalendaryo sa kasaysayan ng mundo. At kung ito ang pagbabasehan, December 21, 2012 ang pinakahuling araw daw ng sangkatauhan. Pero ang debunk kasi dyan, ang tinutukoy lang sa Mayan Calendar, December 12, basta December 2012 ang huling cycle ng kalendaryo, hindi ng mundo. Pero panoorin natin yung sasabihin dito. Sa naturang petsa, magkakaroon daw ng alignment ng mga planeta. Di umano, tatama rin daw sa planet Earth sa petsang ito ang Planet X. Lahat ng mga haka-hakang ito posibleng magdulot daw ng pagkasira ng buong mundo. Bagay na mariing kinukontra ng mga eksperto. Pag facts kasi ang pinag-uusapan, pag proven facts na eh. Hindi paggalang yun eh. Sinasabi mo lang talaga yung totoo. 'Di ba? Kapag may proven fact na ang isang bagay, for example, ganito, no? Nung araw kasi, naniniwala ang mga tao na yung pagkakaroon ng eclipse ay masamang pangitain. 'Di ba? Nagpapanik na yung mga tao pag nakita yung eclipse dahil nagagalit daw ang Diyos, something like that. Paniniwala nila yon. Pero dumating ang time kasi na alam na natin yung reason, yung katotohanan sa likod nun. Nung pagkakaroon ng eclipse. Kaya pag may naniniwala at kinokorek mo na, hindi, pagtapat lang kasi ng buwan yan sa araw. Hindi naman sa hindi paggalang, sinasabi mo na yung totoo. Kasi sometimes may mga paniniwalang na obsolete na sa dami na nadidiscoverehang bagay, nagiging obsolete na lahat eh. Kailangan natin mag-move on. 'Di ba? Yung paniniwala din sa werewolf. Kasi ang naniniwala sila pag nakagat daw ng wolf ay magiging werewolf. Sa bandang Europe yata yon. Na-discover nila, virus ng rabies pala yon. Kaya nagiging ganun ang attitude ng nakakagat ng werewolf. Akala nila nagta-transform ng werewolf. Na-discoveryhan na yung rabies virus. 'Di ba? Igagalang mo pa ba yung paniniwala na yon? Kasi meron na tayo solid na ng pangontra dun sa paniniwala eh. Hindi sa lahat ng oras laging igagalang. Kailangan nating tumanggap kung ano na yung totoo. 'Di ba? Hindi naman tayo forever na mananatiling mangmang. Well, may mga paniniwala pa rin naman ngayon na hindi pa natutuklasan pero I do believe sa future malalaman na rin natin yung totoo doon. For example, sa multo, no? For example, sa paranormal, sa pangkukulam. Ngayon, wala din naman masabi ang science na solid na hindi totoo. 'Di ba? Wala namang masabi din ang science na solid na totoo. Pero I do believe one of these days, ma-unlock yung mystery niyan eh. 'Di ba? Kung saan tayo kung saan tayo papanig. Pero ang hinihikayat ngayon
maniwala tayo doon sa may solid na basihan muna. 'Di ba? Hindi naman masama yung maniwala ka lang. Malay mo, totoo naman talaga eh. Hindi naman natin alam kung yung pangkukulam, hindi naman natin alam kung may totoo ba talaga niyan o wala. Sige, maniwala tayo. Pero not to the point na yung 100% na diyan na natin ibubuhos lahat ng, alam mo yun, may mga ito, may na-receive akong may na-receive akong balita sa isang sikat na manghuhula. Itago natin sa pangalang Mickey Mouse. Si Mickey Mouse kasi, kilala niyo yun, sikat na manghuhula yun. Mickey Mouse din ang boses. Nasagap ko galing ito mismo doon sa naging kliyente niya. Diba? Okay lang sana na sabihin ko yung pangalan kung magsasalita din yung kliyente eh. Pero ganito yun nangyari. Itong kliyente na to ay nagkaroon ng kaso. Parang ang anggulo yata ay love triangle. Ito yung nangyari, love triangle siya. Then namatay yung isa sa ka-love triangle. Siya yung pinagbibintangan. Diba? Now, instead na mag-hire ng abogado at linisin yung pangalan niya, nalabasan na siya ng warrant of arrest. Diba? Kay Mickey Mouse pa rin lumapit. At nung sinisingil na ni Mickey Mouse, 15,000. Kasi rush daw yung reading na gagawin eh. Tingnan mo kung ano yung dinudulot ng paniniwala na yan. 'Di ba? Wala rin nangyari. Puro generic din daw ang sinabi. Nakita ko yung hindi na ako puro generic ang sinabi. 'Di ba? Then, para mas malinaw daw, puntahan daw yung crime scene. Kung pupuntahan daw naman yung crime scene, 50,000 naman daw ang bayad. Isip-isip ko lang, nako, pagka dinala may generic din lang naman ang sasabihin niyan. Parang yun nangyari, di ba, doon sa nawawala sa Palawan. Pinuntahan niya rin yun, hindi rin nakita hanggang ngayon. Di ba? Who knows kung magkano binayad sa kanya doon. Yun ang sinasabi ko eh. 'Di ba? Kakatuwiran niya. Pera naman nila eh. Di pera nyo. Pero mas concerned na ako dun sa mga susunod na mapupunta dun sa ganitong sitwasyon. 'Di ba? Na unahin nyo mag-hire ng abogado. Lalo na kung may warrant of arrest na kayo, hindi yung pupunta pa kayo sa manghuhula. Ano ba? Ang planetary alignment ay kapag ka doon lahat ng mga planeta ay nag-align, ay makikreate ng somewhat ng parang tidal or gravitational tag na kung saan makakapekto sa mundo. Yan ay walang katotohanan sapagkat yan, nung year 2000 at saka nung year 2010 ay nagkaroon ng Sapagkat datapwat. planetary alignment pero walang ill effects sa mundo. So, dinismiss din yan. At ang isa pa, meron ba tayong planetary alignment ngayon? Wala po tayong planetary alignment ngayon. Ay hindi, walang kwenta yung pinag-aralan mo. Mas paniniwalaan ng mga kababayan ko yung mga chismis. Kahit expert ka pa, kahit nag-aral ka pa, walang kwenta yan. Mas paniniwalaan pa nila yung kababalaghan. Sakit ng Pilipinas yan, di ba? Mas gusto nila doon. Yung scientific mo, wala yan. Ngunit kung talagang mag-e-end of the world na, ano ang iyong gagawin? Tatawat. Ganda nung nila ng kapilya nila. Ang mga magkakapit-bahay sa Calamba, Laguna na sina Marcelina, Emerina at Alfredo. Mga miyembro ng samahan ng mga Rizalista o yung mga nag-aaral at nagsasabuhay ng mga aral ng ating pambansang bayani. Rizalista. Wala raw silang katakot-takot na nararamdaman
sa napapabalitang doomsday. Dito raw kasi sa tinatawag nilang burol ng Litcheria, dito rin sa Calamba, tiyak daw silang maililigtas kapag dumating na ang takdang oras. Darating yung panahon na iipunin, tapos isang hakot na lang. Sinabi rin nila na may mangyayari eh. Pinangako rin nila na kaligtasan hindi lang ng katawan eh, pati ng kaluluwa rin. Ba't talaga na idudulot ng ng yung religion talaga? Yan talaga ang yung pinaka... Kaya yan na madalas i-exploit ng mga corrupt na pastor or mga leader. 'Di ba? Kasi sa religion kasi pwede mong paglaruan yung paniniwala ng tao eh. Gagamit ka lang ng Diyos diyan eh. 'Di ba? Kasi naiintindihan ko yung yung pagmamahal ng tao sa Diyos. Kasi Diyos naman talaga sandigan natin yan eh. Walang mali doon, 'di ba? Isa rin ako sa believer ng Diyos. Wala namang mali doon eh. Yung maniwala ka sa Diyos. Kaya lang yung ginagawa ng iba ikakapitalize yung paniniwala mo sa Diyos para i-lead ka sa ibang bagay. Yun kasi yung masama doon. 'Di ba? Idadala ka doon sa hindi naman dapat paniwalaan gamit ang Diyos. Nasa Bible yun eh. Yung marami maglilitawa na bula ang propeta. Kasi panahon pa ni Jesus Christ, alam talaga nila na madaling i-maniobra ang tao pagka faith ang pinag-uusapan. 'Di ba? Kasi ang faith kasi naniniwala ka sa isang bagay na walang basihan eh. Basta feeling mo lang na talagang ikaw ay maliligtas. At yan yung kinakapitalize ng mga corrupt, 'di ba? Hindi naman siguro kayo inosente sa ganyang gawain. Na may mga ganyan talaga. May mga religious group na yan na talagang sobra talagang sumunod sa simbahan nila. 'Di ba? Sa ngayon, mahigit 20 mga pamilya silang sama-samang nabubuhay rito, na naghahati-hati sa iisang kusina at banyo. Si Alfredo, 1995 pa nung iwan ang kanyang bahay at lupang sinasaka sa probinsya ng Aurora para dito manirahan. Mula nung umalis kami doon, lagi ng bagyo sa ating palibot dito sa Litcheria. Sabi nila noon na dito na kami magtatagpo-tagpo at dito na lang kami kukunin para maligtas. Ang dating daycare teacher naman na si Emerina, baliwala raw ang pagtitiis niya sa masikip na bahay nila ngayon dito sa Burol. Maisalba lang ang kanyang pamilya. Mga professionals ito eh, no? Malaki ho, bahay namin sa Isabela. Pinagpalit namin sa maliit. Kasi dito na talaga kami. Saan napunta yung pinagbentahan nyo ng lupa sa simbahan nyo? Usap-usapan tungkol sa end of the world. Naghahasik ng pangamba para sa iba. Sa bansang Mexico at Guatemala, ang tour na ito nagkakahalaga ng $2,690 o mahigit 110,000 pesos kada tao. May kamahalan, tatakutin ka na, sisingilin ka pa ng mahal. Si Louie, nagbebenta ng tinatawag na prepper o emergency kit. Ang laman nito, mga maaaring gamitin sa sandaling baka nga mangyari ang end of the world. Pagkain, damit, disposable... Wait, end of the world nga eh. Pag nawasak ang mundo, hindi mo na rin magagamit yan. Hindi naman zombie apocalypse ba yung pag-uusapan? Yung zombie, mabubuhay ka pa hanggat hindi ka kinakagat. Pero pag end of the world, mawawasak ang mundo nun eh. Hindi mo na rin magagamit yan. Underwear, first aid kit, fire starter, slingshot o tirador, higaan, pito, baton, kandila, multi-purpose survival tool, pati na baraha na pang-aliw.
salbabida, pati ang takip ng timba may gamit din daw sa pamagitan ng lumang CD. Ito raw ang magsisilbi niyang signaling device. Ang core talaga namin is ituro sa tao kung paano ito gamitin at kung ano yung suggestion naming bit-bit mo palagi. So, kampante ka, relax ka, lahat. Nagkakandara pa na kung anong gagawin, kung anong ihanda, ikaw relax ka na kasi matagal mo nang ginawa yun eh. Sa isang timba na yon, Nagbibigay siya ng seminar sa mga taong Pero to be fair, medyo logical na rin ito, no? Kaysa dun sa iba. interesado kung paano tamang gamitin ang prepper's kit. Katulad ni Ferdy, 36 years old. Mag-iiba posible yung pangailangan mo, kaya baka tanggalin mo yung iba, dagdagan mo yung iba, okay yun. Tama yun na gano'n. Pinapakita lang namin na available ito at more or less ito yung magandang magkaroon ka. Ngayon pa lang daw, nag-iimbak na siya ng mga pagkain sa kanilang bahay. Katunayan, bumili na raw siya ng MRE. isang kahon ng mga ready-to-eat meals para raw hindi siya maubusan. Naniniwala raw kasi siyang may katapusan talaga ang ating mundo. Kamusta na kaya yung mga binili niya ngayon? To last years, and I'm talking about 3-5 years upon purchase. Pero bago tayo maniwala sa sinasabing doomsday, may paalala ang simbahan. Ayan, simple lang naman eh. Yung mga entertainment lang naman yung mga sinasabing December 21, dahil yan ang Mayan calendar. Wala naman talagang katotohanan yan eh. Ang second coming and end of the world will come, but nobody knows when it Correct. will come. Wala nakakaalam niyan. Darating niya na parang magnanakaw daw eh. Basahin nga natin yun kung saan kung saan nasusulat. Ang araw na yon ay darating na parang magnanakaw. Wala nakakaalam yun eh. Ayan o, sa ikalawang Pedro 3 Gs, ang nasasabi dito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin yung maging maka-Diyos habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos. Ting! Nakalagay dito, darating yun ng tulad ng isang magnanakaw. What do you mean? Di ba ang magnanakaw, hindi mo naman expected yan kung kailan darating. Kasi kung alam mo kung kailan darating ang magnanakaw, mapapaghandaan mo yan eh. Di ba? Kaya, iyon, tama itong sinasabi ni Father. Kayo'y laging handa at laging manalangin. That's all. Ang 9 na taong nang magkasintahan na sina Ana at Ferdinand nakatakdang ikasal. Sa mismong araw na sinasabi ng Mayan calendar, katapusan na ng mundo. December 21, 2012. Ang groom daw ang namili ng petsang ito. 12:21. Yun na lang yung date namin kasi yun nga, end of the world, at least nasa church tayo. If ever mangyari, at least may pare, kompleto, ganun. Kung gumuguho na yung mundo, at least kasama namin yung family. Sa ngayon, abala ang magkasintahan sa paghahanda sa kanilang pag-iisang dibdib. Tumapat man daw ang kanilang kasal sa sinasabing paggunaw ng daigdig. Ang kanila naman daw sumpaan at pagmamahalan walang katapusan. Magkasama pa kaya sila ngayon? Anyway, yan lang naman ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye!